So, magandang araw mga pasyente, kamusta na kayo? Ngayon may nais lang akong balikan, no? Meron tayong topic dati tungkol dun sa dito, kwentong asin ni Rapi Tulfo. So, ang nangyari dito, ito si batas natin, ang YouTube lawyer na sa ngayon ay humaharap sa 30 plus counts ng kinasuhan ngayon siya ng 30 plus counts ng copyright infringement. Dahil kasi palagi yung ginagawang topic si Rapi Tulfo sa maaaring nalalapit na masuspend to. Hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin topic 2 times a day si Rapi Tulfo. I mean, wala namang masama, no? Maging mag-criticize tayo, pero kailan lang nagiging personal na siya. Si attorney, no? Nagiging personal na siya kay Rapi Tulfo. Kaya hindi mo rin masisisi si senator. Ngayon, kinasuhan na. Pati may disbarment case pa ata na isasampa dito. Tingnan nga naman natin. Tingnan mo to. Ito yung dating ginawa natin ng reaction, no? Ito yung dahil sa ang topic dito ay yung instant noodles, no? Kasi yung instant noodles, akalain nyo pag nagkumain ka ng 2 pakete ng Lucky Me, lagpas 2,000 na ang sodium na laman nito, no? Ngayon, para sa isang tao, ang recommended na sodium per day, sodium intake, ay 2,000, no? Per day. Kung kumain ka, karamihan kinakain ng masa to. Hindi lang masa, pati kahit mayayaman, kahit mga doktor nga na nagtitraining, itong kinakain, lalo na mga nagdo-dorm, no? Kasi madali siyang lutuin at busog, no? Marami talaga kumakain ng instant noodles. So yun, di ba? Isipin nyo, isang kainan nyo pa lang sa isang araw, nakuha nyo na yung maximum limit, no? Paano pa yung the rest of the day? Siyempre, magkukonsume pa tayo ng asin dyan, no? So, ano ba mangyayari, no? Ngayon, pag sobrang asin, pwede tayo magkaroon ng tinatawag na hypernatremia o sobrang asin sa katawan, no? Ngayon, ang reaction ng katawan dito ay magti-trigger siya ng pagkauhaw, no? Walang problema kung marami tayong tubig, no? Inom tayo ng inom, pero alam naman natin na hindi ganito ka-accessible ang water sa lahat ng lugar. Hindi naman pwede yung taong kumain ng napakadaming noodles, may dala-dala siyang tubig palagi, inom siya ng inom. Hindi accessible yun, no? Kaya sa totoo lang, marami na ang bata pa lang, wala pang 40, nasira, no? Sira na ang kidney. Dahil nga dito sa sobrang asin na to. O, diba? Tapos ngayon, ginawa ni Rapi Tulfo, nag-hearing siya, no? Nagpagawa siya ng Senate hearing dito sa mga noodles. At yun nga, ngayon, napapunta ako sa grocery, no? Wala lang. Siyempre, minsan kumakain din ako niyan, lalo na Payless, no? Kasi pag Payless, good, parang dalawang pakete pinagsama sa isa, kaya sulit. Kasi pag isa, medyo bitin tayo dyan, alam niyo naman, no? So, tignan niyo to. Ito yung nakita ko, no? Yung sa likod, ano na ba nangyari, no? Pansinin natin to. Tingnan mo ito muna yung paborito natin, yung Payless. Ito ang pinaka-paborito. Ano to? Lucky Me to. Lucky Me. Tingnan mo yung sa Lucky Me. So, serving size per pack, 2. So, ang sodium niya ay 802. Since 2, times 2. 1,600 milligrams of sodium sa isang pakete. Yung kasalo yung bago ng Lucky Me, kasalo.
So, napakataas, no? Sa tingin ko, binabaan ng konti compared sa dati. Kasi nung dati, ang alam ko kasalo, dalawang ano rin yan eh. Dalawang servings, no? Para siyang dalawang pakete ng maliit, no? So, medyo binabaan konti. Pero mataas pa rin, no? Mataas sa 600, no? Ayan, tingnan natin itong, ano, itong Nissin Yakisoba. Ito, napakaliit ng Nissin Yakisoba. Pero tingnan nyo, ha? Tingnan mo yung sodium. 980 milligrams. Ay, napakaliit niyan. Yan ang 59 grams. Nagluto ako dati niyan. Sus Mario, paano ka mabubusog sa isang noodles na ganyan? Siyempre, dalawa kakainin mo. So, pag dalawa kinain mo, 1,000, ati mo, almost 2,000 milligrams a day. So, nakuha mo na yung good for one day, no? Ngayon, ito, tingnan natin yung susunod, no? Ito yung sa Payless, no? Tingnan mo na yung sa Payless. So, nakasulat dito, serving size per container, dalawa, no? So, ang sinasabi dito, 660 milligrams times 2. So, bale, 1,320 milligrams ng sodium yung kinakain ko na Payless na extra large, XL. No? So, nakita nyo yung nagawa ni Rafi Tulfo? Dati, ano yan, almost 2,000 dati yan. Ngayon, napababa nga na, now, yun 1,320 milligrams. Pati sa Lucky Me, medyo bumaba rin yun. Kasi ang alam ko nung dati, talagang 2,000 din yan eh. Almost 2,000 ang dalawang pakete. Huh? So, tingnan mo. Anong ginawa ng mga noodle manufacturers? Sumunod sila. So, yung hearing, di ba? Nakita natin yung hearing. Yung galit na galit si attorney dito eh. Binabarang niya daw si doktora. Hindi naman. Medyo bias lang kasi. Alam naman si attorney. Galit na galit dito kay Rafi Tulfo eh. Ayan, tuloy na. Hindi naman sa pag-ano, pero kung hindi nga sana inaraw-araw si Rafi Tulfo, baka hindi siya nakasuhan, no? Kasi mas sumobra na talaga. Talagang pinersonal na ni attorney si Rafi. Ngayon, tignan na natin. So, tignan nyo to, tignan nyo. Ito nangyari 1 year ago. So, in just less than 2 years, may nagawa ng aksyon. Gumalaw ka agad itong mga noodle manufacturers, no? Nakita nyo, ang laki ng binabat. As yung tinikman ko yung kakain ko lang ng Payless noong nakarang araw, malasa pa naman. Masarap pa rin, di ba? So, kayang-kaya. Bottom line, kayang-kaya naman talagang gawan ng paraan para gawing mas healthy yung mga pagkain natin. Lalo yung mga ganitong pagkain na madalas kainin na hindi lang na mahihirap ng lahat ng tao. Ako yung dami ako mga kaklaseng doktor, yan ang kinakain nung nagtitraining kasi nga easy access eh. Mabilisan, hindi mo na kailangan lutuan minsan nga niluluto na lang yan sa mga sa mga water heater, diba? So dapat pasalamatan pa nga natin si Senator eh. Kung hindi nga ginawa yun, sasabihin nga nila pambabastos. Hindi pambabastos yun. There are consequences doon sa mga kapalpakan, diba? Kung hindi niya ginawa yun, di ba lang mangyayari dito? So, ang napansin ko lang dito, yung yakisoba, no? Parang hindi sila sumunod, no? Parang ganyan pa rin sila, hindi nila binabaan yung sodium. Pero itong Lucky Me, medyo binabaan konti, pero yung Payless talagang todong binabaan, no? Which is very good. So, yun lang naman, di ba? So, maraming salamat Senator Rafi Tulfo. Sana susunod na pansinin natin yung mga matatamis, no?
may kutob ako na yung ibang pagkain sa kahit sa mga grocery, yung ibang gatas doon sobrang tamis, no? So baka medyo mataas yung sugar content, no? Assumption ko lang to kasi based on my panlalasa, napansin ko yung mga restaurant ngayon, mga grocery, yung mga gatas, yung iba, sobrang tatamis. Na tipong hindi ko na maubos. Sa sobrang tamis. Alam natin ang sweetness is very addicting, no? So maybe baka tinatamper din, no? Para makuha nila yung mga consumer, ma-addict yung mga kabataan. Ang problema dito, wala silang pakialam kung magka-diabetes sa mga kabataan, di ba? Mali naman yun. Sana ma-regulate din yun. Ngayon, ito, assumption ko lang to. Susubukan ko pang tignan yung mga sugar content ng mga sa grocery natin, no? So, maraming salamat mga pasyente. Ngayon, update lang yan, no? So, sa ngayon, mas healthy na ang mga instant noodles natin. Kain tayo. So, wala namang masama kung madalas kayo mag-instant noodles, no? Basta damihan lang natin ang pag-inom ng tubig. As much as possible. Wag naman araw-araw, no? Kahit mga every other day. Okay? Thanks for watching. Please subscribe.